Hello guys! Welcome back to our channel, Gaijin World! This is Alan and for today's video, alamin natin kung ano na nga ba ang lagay ng stock market sa Philippines gamit ang iba't ibang mga tools para malaman natin yan ay simulan na natin. So ayan, according sa Call Financial, so nakaka-receive tayo ng kanilang email related sa mga nangyayari sa stocks. And according nga sa kanila, yung Philippine stock market ay bagsak, okay? Down ng 3.8% year to date due to various risk. So mula daw nung nag-start noong 2025, down ang market ng 3.8%. Kasama na din daw dyan yung US stock volatility and China's AI developments. So apektado daw yung mga stocks ng apektado yung stocks ng Philippines, lalo na sa states, no? Yung mga technological stocks katulad ng Microsoft, Apple, lahat sila affected sa DeepSeek ng China. Despite these challenges, Call Financial believes it's a good time to buy stocks at cheaper prices due to market volatility, sabi niyan. Sabi daw ng Call Financial, ito yung magandang time para bumili ng stocks kasi nga mas murang halaga itong mga available stocks natin sa market. Some of Call's stock picks have been impacted by the recent market volatility, but there have been no significant fundamental changes. Nag-release sila ng mga stock picks nila. As of February, yung kanilang REIT ay dalawa ang kanilang pinili, C-REIT, RCR. Yan, hindi ko alam yung mga yan, bago lang yan. Kasi tinan mo, wala pa silang fair value, wala pa silang mga data. Halos siguro kakasimula lang ng mga yan. Then Power, pag related naman sa Power, yung AP, Meralco, ayan, yan yung mga top picks nila. Banks, BDO, MBT, yung MBT is Metrobank, right? And Security Bank, SECB. Then sa consumers naman, JFC, Monde, Pure Gold. Ayan. So meron tayong hinahandle na JFC sa Call Financial account na minamanage natin. Meron tayong JFC and Monde. Pure Gold, CN, VRG, hindi ko alam yan, Telcos, Glo, which is GLO, Globe ba to? Yan. So yan yung mga top picks ng Call Financial. Then according din sa kanila, sa Call Financial, yung Meralco and AP were initially sold off but have recovered most of their losses. Meron din pala tayong Meralco, no? Bumili rin tayo ng Meralco, pero parang hindi siya bumababa, lalo siya tumataas. Kaya hindi ako makabili, hindi ako makapagdagdag. And mapansin daw din natin dito na yung AREIT ay natanggal sa top picks ng Call Financial. So yung AREIT daw has been removed from Call stocks picks due to its unattractive dividend yield. Ang dami pa naman nating AREIT. So, meron tayong AREIT, JFC, yan, Monde, tsaka itong Meralco. So, kasama din sa top picks nila itong mga hinahawakan nating stocks. The full strategy piece can be downloaded sa kanilang, kung meron kayong Call Financial account, makaka-receive kayo ng ganitong email. Yan. So, basahin yan. Magandang makapaghanap tayo ng mga stocks kung bibili pa lang tayo, di ba? Wala tayong maisip na, wala pa tayong idea kung ano yung bibili natin. Pwede tayong mag-rely sa kanila. So, ayan. Last week daw, bumaba pa lalo ang PSEI. So, ngayon medyo nakakabawi-bawi na siya ng konti. Ano? Bumalik na siya sa 6,000 range. Pero last week, umabot siya sa 5,862 due to the negative impact of index rebalancing. The market is believed to have been unfoundedly sold off and should show a relief rally soon. Ayan. So kung makikita nga natin dito sa PSEI chart, yan, ito yung mga ano natin dati, no? Mga assumption natin dati noong mga bandang last year to, July. So gumawa tayo ng mga Fibonacci lines dyan. And then, umabot na siya nitong October, umabot siya sa 7,600 level. And then, ayan, tuloy-tuloy na siyang bumagsak. Hanggang sa na-reach nga niya last January 25. January 25 pala, no? Bumaba siya ng mga 5,000, nasa 5,600 level.
Then, this week, ayan, ito yung January. Ito yung performance niya ngayong January. So, nasa na siya ngayon, 6,154.99 as of today na ginagawa ko tong video na to, February 9. Ayan. So, yung mga moving averages natin na ginawa dito, sobrang layo pa niya dun sa mga moving averages. Okay? So, medyo na-hit niya yung last average, yung moving average na inano natin dito, sinet natin dito. So, ito yan, 1, 2, 3, 4. So, medyo malayo-layo pa yung siguro yung hahantayin natin para malaman natin kung talagang itong nakikita nating pataas na trend, yan, yung trend na yan, hintayin natin kung magtutuloy-tuloy siya. So, ang magiging basehan natin dyan, itong mga moving averages na to, plus yung RSI. Okay, so gawa na naman tayo ng Fibonacci dito. Yan, Fibonacci. Kasi yun lang yung abot ng natin. Yan, so gumawa tayo ng Fibonacci. Tapat natin dun sa mga linya. Yan. So, meron itong mga lines na to. Kung itong candles ay sa mga susunod na araw, mahihit niya itong 1, 2, 3, 4. Siguro yun, para makita talaga ma-verify natin kung babalik na sa dating level yung PSCI. So, kung i-zoom out natin yan, ayan, ganyan siya kabagsak. Okay, medyo mababa pa siya, no? Anong magandang opportunity meron dyan? Ibig sabihin, pag mababa yung PSCI, mababa din yung mga stocks ng mga companies. Almost lahat ng companies sa Philippines, mabibiling mo sa murang halaga. Siguro kung bumili ka dito, ayan, kung bumili ka dito, tapos tumaas na siya dito, kung bumili ka noong January 25 na mababa siya, at ngayon nasa February 7 na siya, or ayan, yung February 7, kumita ka na, di ba? So, bibili ka sa mababang halaga, and then hantayin mong tumaas para masabi mong kumita ka. Then dito naman sa RSI, makikita natin, no, na kapag RSI, nandito siya sa mababang level pa, sa bandang baba pa siya, no, which is 41.21. So, pag ganyan, ibig sabihin, may possibility pa din siya na bumaba kasi nandun siya sa below 50 level. So, ang RSI, yung Relative Strength Index na tinatawag, strength, ibig sabihin, kung gaano siya mag-hold dun sa momentum na yun, yung 50 level yung ating basehan dyan. Kung nag-break na yung 50 level, tumaas na yung itong nakita natin na yellow line dito. Yung yellow line na yan, pag mataas na yan, ibig sabihin, na yan, tuloy-tuloy na yung, hintay mong tumaas, ibig sabihin, na yun, tumataas na yung value ng ini-invest mo or yung binili mong stocks. Okay. So ngayon, maganda pa siyang opportunity para bumili kasi mababa pa siya. Pero may possibility pa na lalo pa yan bumaba, okay? Kasi nandito pa siya sa below 50 level. So meron pa tayong ibang maliban sa RSI, may tinitingnan pa tayong ibang indicators. Okay, meron pa tayong ibang indicators na ginagamit. And meron pa tayong isang ginagamit, yung MACD. Ito yung MACD. So currently nasa mababa. Kaya natin masabi na may tendency pa itong bumaba yung PSCI. Tingnan nyo naman. Yan. Yung pinaka niya na zoom out. So itong kung makikita niyo yung cursor ko, itong part na to, ito yung last year. Okay? So last year na-hit niya yung MACD ng 150 level. And then although pagdating doon sa point na yun, bumaba na siya hanggang November, tuloy-tuloy na yun, hindi na siya umangat ng zero. Nasa negative. Sobrang baba niya, negative 118.3764. So, pag MACD naman, ang tinitingnan naman natin yan is yung zero level. Kung kanina yung RSI is 50 level, dito naman is yung zero level. So, paano natin masasabi na tuloy-tuloy yung pag-angat niya? Tulad nito, nakikita natin dito, nung time nung last year, July 2024, nakikita niyo na nasa baba pa siya na zero, negative pa siya. And then,
nung pagdating ng July, tuloy-tuloy na yung pag-angat niya. So, from 0, plus naging positive na yung value niya. And then, medyo na-try yung kanyang risk, yung kanyang strength. And then, tumaas pa rin ulit. Ayan, tumataas pa siya hanggang sa noong October na na-reach niya yung 150. So, dito natin masasabi na kapag nasa ibabaw ng 0, sabihin, may chances na tuloy-tuloy ang pagtaas nito. Okay? Pero yung kung kailan natin malalaman, kung kailan natin masasabi na babagsak na siya sa ganitong level, ayan, from here to here, ito yung hindi natin matatimingan. Malalaman lang natin na pag tumaas na siya, naging ganyan na siya, naging parang mid-range na siya sa taas, pwede na siyang masabing overbought, 'di ba? Overbought. Tama ba? Pag nasa taas, overbought. Pag nasa baba, oversold. Ibig sabihin, sobrang dami na ng, 'di ba ganun yun? Yung supply versus demand. Okay. So, dito, titingnan natin na kapag nasa yung MACD, yung Moving Average Convergence Divergence na tinatawag, kapag nasa ibabaw siya ng 0, at nakita mo yung kanyang pagtaas, ibig sabihin, yun yung parang magkakaroon ka ng confidence na tuloy-tuloy ang pagtaas nito. Kung sa nakikita natin ngayon dito sa current situation na mababa, nandun siya sa negative, hindi nga siya negative 1 negative 118. Nandun siya sa negative 118 ngayon. So, mag-aantay pa tayo ng maraming confirmation dyan. Doon tayo mag-aabang, diba? So, anong magandang gawin dito? Dito ka mag-abang ng magandang opportunity para bumili ng mas murang stocks, diba? So, sabi pa dyan, according dito sa kanilang newsletter, yan, according pa sa kanilang newsletter, yung market daw is believed to have been unfoundedly sold off and should show a relief rally soon. Siguro yun na yun, nag-rally na, kaya umangat na siya ng 6,000, diba? Pero hindi natin pa masasabi kung hanggang kailan. Mamaya tingnan natin, mag-check pa tayo ng ibang mga parameters, mga indicators. Gamitin natin yung technical analysis. Any rebounds may be temporary due to the market's sideways trend and potential effects from Trump tariffs. Ayan, kung nanonood kayo palagi sa YouTube, yan, nanonood kayo ng mga nangyayari sa US. Diba, nung nag-proclaim na as President si President Donald Trump, ang dami na niyang mga executive orders na ginawa, and ayan na nga, nagpatong siya ng mga matataas na tariffs sa Canada, sa Mexico, sa China. So, yung mga yan, affected. Nagiging, effect ito sa stand ng stock market as a whole. Hindi lang Philippines, pati syempre, yung ibang stocks din sa ibang bansa. Traders should watch for counter moves from extreme price swings or mean reversion swing opportunities once the market stabilizes. So, yun yung hinihintay natin, yung mag-stabilize. Hinihintay natin na mag-stabilize yung market. Pero sa ngayon, para masabi natin kung stabilize na siya, gagamit nga tayo ng mga technical analysis. And palagi tayong manood ng news, lalo na palapit na rin ang halalan, eleksyon sa Philippines. Major support ranges are provided as potential areas for range trade buys. It is preferred to see reversal patterns stemming from these zones to reinforce wider recovery attempts. Ito yung mga top picks nila previously, last week. So, natanggal dito yung AREIT. Yan, yung mga major support range that may serve as potential areas for your next range trade buys. Yan, abangan nyo yun, guys. Mag-set kayo ng amount or value kung saan kayo bibili, sa anong value kayo bibili sa mga stocks na ito. Ayan na, marami na silang mga top picks, yung mga nakalista dito. Ito yung ating pag-aaralan. Ilan ba dito yung meron tayo? Ayan, so meron tayong AC, babanggitin ko lang dito kung meron tayo. Ayan, so meron tayong AC, meron tayong AREIT, BDO, BPI,
JFC, Meralco, Monde, SM, yun. So, halos lahat ng mga stocks na binili natin, pasok din dun sa mga top picks ng Call Financial. So, dito tayo mag-stick, okay? At tingnan din natin isa-isa itong mga stocks na meron tayo, at the same time kung meron pa tayong ibang mga opportunities sa ibang companies nang mabibili. Kasi ang ating strategy is bumili ng mga stocks sa mga companies na talagang alam natin, kilala natin, ginagamit natin, pinupuntahan natin. Kung nagtatambay ka sa Ayala, nagtatambay ka sa SM, palagi ka nandun, di bumili ka ng stocks nila. Lagi kang kumakain sa Jollibee, bumili ka ng stocks nila sa as sa JFC, di ba? Ganun. So, ganun yung natin. Pero minsan, nag-check din tayo, lumalabas tayo dun sa ating comfort zone. Di ba? Ayoko kasi yung gusto ko ayokong maging aggressive, lalo na nagkakaedad tayo, di ba? Gusto ko dun lang tayo sa safe, yung syempre yung pag-aaralan natin, di ba? Bago tayo pumasok dun sa stocks na yun. Kasi baka mahirapan tayong magbenta in the long run kapag bumili tayo sa stocks na hindi natin kilala tapos biglang bumagsak, diba? Tapos ilang years mo yung hahawakan. So, sayang yung time, diba? Sayang yung opportunity. Na magagamit mo pa sana yung pera para sa ibang stocks na mas malaki yung kikitain mo, pero nandun lang siya. Hindi mo siya magalaw kasi nga, nabili mo siya sa murang halaga, pero mas lalo pa siyang bumagsak, diba? Kaya kailangan mo siyang pag-aralan bago ka bumili. Kumikita nga natin, yung PSEI ay pabagsak, diba? So, actually, ayan, pabagsak nga siya, diba? Ayan. Pero, nag-bounce siya this week ng slide. Okay? Ng slide. So, makikita natin dyan, gumawa tayo ng Fibonacci. Okay? Gumawa tayo ng Fibonacci para malaman natin kung mabibreak niya itong mga lines na sinet natin sa mga susunod na araw. So, itong Fibonacci, related din siya, binis din natin siya dun sa moving averages na to. Ang mga moving averages na yan. Okay? So, tingnan natin yung iba pang mga technical aspects ng PSEI para makita natin kung ano ba yung sinasabi ng investing.com. So, sa investing.com naman tayo. Sabi nila, kung monthly mo tinitignan, kung ikaw ay long-term investor, strong sell siya. Okay? Strong sell yung kanilang conclusion or yung kanilang recommendation, summary. Nasa strong sell siya. And kung ang titignan mo daw ay ang technical indicators, strong sell din, pati moving averages ay strong sell. Kasi kung titignan mo nga naman talaga to, ayan, technical indicators, moving averages, strong sell. Ayan, 1, 2, 3, 4. Kaya mo nasasabing nasa baba na yung mga candles ay nasa baba ng halos lahat ng moving averages. Okay? Kaya siya strong sell. So, ayan nga, no? Kung kanina tiningnan natin yung PSEI composite sa halagang 6,154.99 at bumaba siya ng negative 1.39% from previous day. Okay, so gumawa tayo ng chart dito. Ayan, nagdagdag tayo ng Fibonacci. Sinabayan natin yung moving averages. Yung moving averages na yan, yung 1, 2, 3, 4 na pababa, ay nilagyan natin ng mga support or resistance. Okay? Instead na support, resistance siya. Kasi resistance dahil hihintayin natin na ma-break niya yung mga lines na ito bago natin masabi na tuloy-tuloy nga itong pag-angat niya. Pwede pa siyang bumaba. Kung ang titingnan naman natin, itong line na to. Yan. Kung titingnan naman natin yan, possible pa siya na bumaba, di ba? Kasi yun na yung kanyang trend, trajectory. Pero kung ang pagbabasahan naman natin yung mga nakaraang araw, itong 1, 2, 3, 4, 5 days na mga nakalipas, hintayin natin kung mabibreak niya ba yung mga moving averages na nasa itaas. Itong 1, 2, 3, 4. Okay. Bago natin masabi na talagang babalik na yung siya sa na siya, bullish na siya. Sa ngayon, medyo mahirap pa siyang i-assess. Dahil nga sa mga parameters na to, yan, kung makikita natin, kung ikaw ay long-term
trader, sabi nila, according sa investing.com, ay strongly sell sila. Ayan. Kasi daw, lahat ng mga technical indicators na tinitingnan nila, pati moving averages ay strong sell. Ano ba yung mga yon? So sa technical indicators, yung RSI nila ay sell, stochastic sell, stochastic at RSI oversold na siya. So may possibility. Pag sinabi yung oversold, pwede na yan, may tendency na yan na mag-range tapos bigla na siyang aangat. MACD, yung moving average convergence divergence is sell. Yung iba dito hindi ko na alam, pero mas magandang nakikita pa rin natin. Familiar lang tayo, ADX, neutral, Williams, percentage R, oversold, CCI, sell, ATR, etc. Lahat sila sell. And yung moving averages, lahat yan, pati yung moving average just 5 days, 10 days, 20 days, 50 days, lahat sell. Pati 100 days na moving averages sell. Yung hindi lang is yung 200 moving averages. Dito sa nakita natin dito is apat nga lang to eh. Apat na moving averages lang to eh. Ito, 1, 2, 3, 4. Pero dito sa kanila, ang kanilang kine-check halos ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moving averages yung kanilang barometer para masabi nila na okay, para mas maging confident sila sa magiging trend nito sa mga susunod na araw. So yun guys, nag-update muna tayo. Puputulin muna natin tong video na to. At ayan, sana meron tayong napulot na aral sa stocks, sa Philippine stock market ngayon gamit yung PSI at kung ano-ano yung mga parameters na tinitingnan natin para masabi natin yung magiging outcome niya sa mga susunod na araw. Pero medyo mahirap pa talaga siyang mag-conclude, kaya magpatuloy tayo sa pag-aaral, alamin natin yung mga technical indicators at manood tayo ng news. Okay? Kahit hindi tayo masyadong aware sa mga talagang yung basta manood lang tayo ng news. Okay? Kung lagi kayo nanonood sa YouTube, yan, manood din kayo dito sa atin sa Gaijin World. At magtutuloy-tuloy ulit tayong magbigay ng update sa All Financial. Recently, medyo napahinga tayo sa pag-upload dahil hindi lang naman sa All Financial kasi ayan, marami tayong mga naging busy tayo sa trabaho. Ayan. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo ang aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!